ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang Senate Bill number 1474 o ang Anti-Online Hate and Harassment Bill na tinatawag niyang MN Atienza Bill. Ito ay kasunod ng lumalalang kaso ng cyberbullying, fake news at online defamation sa bansa kung saan isa ang anak ng TV personality na si Kim Atienza sa naging biktima nito. Ayon sa senador, bagamat nagsisilbing plataporma ang social media para sa katotohanan, nagiging daan ito para sirain ang reputasyon, magpakalat ng fake news at magsulong ng karahasan. Batay sa monitoring report ng DICT, nangunguna ang online libel na kinabibilangan ng mga posts ng mapanirang puri at public shaming sa mga reklamong nasa ilalim ng cyber na may higit 1,000 kaso noong 2024. Samantala, ilang mga kabahayan at sasakyan ang lubog sa baha bunsod ng hagupit ng Bagyong Tino sa Cebu City ngayong Martes ng umaga. Sa isang subdivision sa Barangay Bakayan, Cebu City, makikita ang mga lumulutang na sasakyan sa baha matapos ang pagbuhos ng malakas na ulan at hangin sa lugar. Naglandfall ang bagyo nitong alas 5 ng umaga sa Borbon, Cebu. Samantala, patuloy naman ang pagresponde ng mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar. Sa kaugnay na balita, tiniyak ng DSWD Caraga na walang pamilyang nagugutom sa Surigao del Norte matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Agad na namahagi ang ahensya ng family food pack sa 114 na residente ng Barangay Washington at 42 pamilya sa Barangay Bonifacio. Ipinakita ng DSWD Evo Caraga ang kanilang malasakit at maagap na pagtugon bilang patunay ng kanilang dedikasyon sa bawat pamilyang nangangailangan. Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na susuportahan nito ang sektor sa bansa ng banana upang matugunan ang pagkalat ng Fusarium Wilt Tropical Race 4 o Panama Disease. Ayon sa DA, nasa higit 15,000 hektarya ng banana farm sa Davao Region ang naapektuhan dulot ng Panama Disease, kung saan apektado ang Cavendish variety na haligi ng banana export ng bansa. Nananawagan naman si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng agarang aksyon upang agad na matugunan ang issue. Samantala, mamamahagi ang DA ng higit 100,000 mga materyales sa pagtatanim ng saging upang mas mapalawak pa ang sakahan nito. Sa kabilang banda, tinalakay sa Senado ngayong Martes ang Kadene Act na inihain ni Senator Bam Aquino na layong i-digitalize ang national budget upang mabantayan ng taong bayan sa transparency, accountability at public participation sa budget process nito. Narito ang ulat mula kay Princess Castro. Tinalakay sa pagdinig ng Committee on Science and Technology ngayong Martes ang Senate Bill 1330 na layong paigtingin ang transparency, accountability at public participation para sa national budget process. Kilala rin ang naturang panukala bilang Kadena Act kung saan mandato nito na magtayo at magkaroon ng implementasyon ng National Budget Blockchain System. Sa pamamagitan nito, mababantayan ng taong bayan ang kaban ng bayan. Sa panguna ni Committee Chair Senator Bam Aquino, kanyang isiningit ang pagpapasigurado na dapat ang mga makatatanggap at makinabang ng mga ayuda at scholarship ay ang mga benepisyaryo ng mga ayuda at scholarship ng mga programa ng gobyerno. Alinsunod dito sa pagkondena sa Ghost Beneficiary Incident, so ang mga nakalistang pangalan na hindi totoong tumanggap. Kaugnay nito ay kinuwestiyon din ni Gail Macapagal, founder ng Blockchain Council of the Philippines, kung saan napupunta ang mga donasyon halimbawa sa mga kalamidad. Anya, may mga pagkakataon kasi na pagkatapos ng photo opportunity ay binabawi na ang naturang donasyon. I am wondering, yung mga donation po tuwing bagyo, tuwing like Ondoy, na galing po sa ibang bansa like Japan or America, saan po yun napupunta and saan po yun nilalagay? And
How do we track that? Because it's been my wish po since I started into blockchain 2017. Gusto ko po sanang makita yon kasi I saw with my personal eyes na may mga donations na binawi after mag-picture taking. So I want to know kung saan po yun manggagaling at saan mapupunta at sino ang tumatanggap. Sinagot naman ito ni Finance Assistant Secretary Angelica Sarmiento. For the donation po, normally po kasi, step 1 po niyan is, dadalhin po dito yan sa Philippines, yung mga goods na i-donate sa atin. So may process po yan sa, yung recipient po will have to apply for, yung mag-donate po sa atin will have to apply for importation, for tax exemption for importation of these items. So DOF has a log of all those coming in na import na mga donated goods. But as to yung kung actually na distribute po sa agency o kung sino po yung recipient, we don't have that. Only the logs of the imported items. Samantala, isa sa mga nais na tugunan ng naturang bill ay ang pag-transform sa disclosure ng budget process sa digital at verifiable system. Para sa implementation timeline ng bill, kasama sa Phase 1 ito ay ang immediate disclosure ng data mula sa agency websites kung saan ito ay digitally structured, searchable at officially certified. Kabilang din dito ang pagpapataw ng penalty sa mga hindi susunod na ahensya. Habang sa Phase 2 naman ay ang integration sa top spending agencies tulad ng DepEd, DPWH, DOH, DILG at DOTR. At sa Phase 3, lahat ng iba pang national government agencies ay kailangang mag-comply sa disclosure requirements sa ilalim ng Section 5 ng kadena. Tiniyak naman ni Aquino na hindi lamang ito tila PowerPoint presentation, kundi datos na maaaring ma-analyze ng taong bayan. Ipagpapatuloy naman sa mga susunod na pagdinig ang iba pang detalye gaya ng functions ng konseho at ilang pang seksyon na nakapaloob sa panukalang batas. So we're hoping that when this law is passed, it will not only promote the disclosure but also create a new regime where documents that pertain to the people's budget, mga dokumento na naglalaman ng pera ng bayan, pag hindi ito dinidisclose, pwede talagang may maparusahan. Initially, administrative, suspension, reprimand, even dismissal, eventually, and especially if with fraud, even criminal offenses. Isa sa mga nag-udyok sa panukalang ito ay ang mga maanumalyang proyekto, partikular ang flood control projects. Ayon kay Senator Aquino, maiiwasan ang korupsyon kung may nakabantay at transparent ang mga dokumento na ilalabas sa publiko. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-ulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. PCG sumaklolo sa mahigit 100 na pamilya bunsod ng Bagyong Tino sa Leyte. DMW inaresto ang 20 illegal recruiter sa Myanmar at Cambodia. Alex Yala kabilang na sa top 15 ng WTA rankings. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.